Sa kanila ng lahat, nananatili ng masinga. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino pa man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan mang damo ka pa. Magkasama sa isang pahina, libre lang ang umintag sumika. Umiyak, tumawa at manampalataya, hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang siya. Yung kahit pare, kuya't ate, ilabas ang ilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-engineer. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa siya, dahil ay hindi na. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life. AGT, Anything Goes Topic, Season 7. Episode 14. And today is February 18, 2025. And it's a Bible Tuesday na. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi, Angie. Good evening, Tata Bert. Long time no see. Oo, Mga taon-taon na tayo hindi nakikita. Good evening din po sa inyong lahat. Ayan. Kamusta po, Tata Bert? Oy, okay naman. Okay naman. Okay. Maganda naman yung mga nakaraang araw para sa akin. Good, Yan. very good. At importante, Tata Bert, wala kang ubo, sipon, Oo, very healthy. wow. Tibay, talo Ang tayo. hihina kasi ng katawan nila. Parang babalo lang ha. Oo nga, pero hindi nga po nagkasipon ubus Tata Bert. Kami po nila Miss Linda dito. Malita na lang. Grabe. Hawaan na lang po. Yun nga po pala, no, masyadong uso ngayon o marami pong nagkakasakit ng flu-like dahil sa virus ng flu-like na ito. So medyo ingat-ingat lang po, no? Huwag magpapaulan, ngat pare. Oh, yes. Ingat po talaga, ang dami. Yes. Sa mga probinsya, dito sa Metro Manila, at sa iba pang lugar, marami talaga. Oo, Tata Bert. Kailangan bang gumamit ka naman ng mask? No? Yung iba, pwede. Lalo na kung may pupuntahan kayo na maraming tao ang nandoon, gumamit na lang ng mask hanggat maaari sana. Tama. Okay. Tsaka po, Tata Bert, no? Ang dengue outbreak. Yeah, no? oo, sa Quezon City, no? Grabe yun. Yes, yes. Tama, dengue. Ayan. Kaya medyo maglinis-linis lang po tayo ng ating paligid, no? Kung may mga lugar dyan o mga containers na may mga tubig-tubig hanggat maaari po sana, linisan na yun. Itapon yung mga tubig na nandoon. So, Tata Bert, kahit po kunwari nakatakip siyang inipon, yun din, nakaka-attract. Hindi, kung nakatakip palagi, malamang na hindi okay. lang papasukin ang dali. okay yun, po. no? Hanggang Hanggat maaari talaga, tatakpan talaga. Kung may mga container natin na imbaka ng tubig na pampaligo, ng paghugas, hanggat maaari talaga may takip. May takip po. Opo, correct. Tsaka po sa mga papasok po sa eskwela, yan yung mga bata, madali po silang makakuha ng dengue. So, yan yung mga lotion na anti-lamok. Yan po. So, padala nyo, papaunin nyo na po yung mga anak nyo. Lalo na ngayon, meron na namang 4 na weather system na ika nga magdadala ng ulan from north to south, no, ng ating bansa, no. Talagang ika nga panahon ng tag-ulan pa rin. From Isabela, sa Cagayan Valley, nandiyan kasi yung tinatawag na amihan, o yung northeast monsoon. Opo. Then isa sa weather, ang isa pa sa weather systems nito ay yung shear lines. Iyan naman po yung tinatawag na banggaan ng init at lamig na nagdudulot na nagiging dahilan din para magkaroon ng tag-ulan. Yung easterlies na tinatawag nila at yung intertropical convergence zone. Yan po yung 4 na systems, na weather systems na nag-create po sa ngayon ng maulang panahon sa ating bansa. Okay po. So, kailangan doble-doble ingat po ngayon at dengue o lagnat. Sa totoo na. Opo, ayan.
stay healthy po, vitamins. Wala pa rin po tatalo sa mga, yan, tubig po parate, Ay, no, Tata Bert, yan. Okay. Sige po, Tata Bert. Sa may increase na naman ang gas. Ang natin, sa gasolina, tsaka diesel, 80 centavos. Sa kerosene, 10 centavos. Ganyan. And then, may mga proposals o na mag-i-increase ang pamasahe sa LRT, pati na rin sa mga jeepneys. Wow. Magkano po kaya? Yun na nga. Sana sentavo lang po. Hindi, piso eh. Parang sa 4 na piso sa LRT eh. At sa mga sasakyan, mga 2 pesos ata hinihiling na. Don't know exactly. No? Hindi pa naman ang-approve, at marami sigurado ang magpoprotesta sa increase na yan. Yes, Tata Bert. Parang dati yung Tata Bert, magkano po yung jeep nung una pa, yung parang sentimo pa lang panahon nyo, no? 10 centimos. 10 centavos. Grabe. Ngayon na parang yung iba, hindi na nila kinukuha, kahit nandun na sa kalsada, hindi na nila pinupunod, wala na pong value. Ayan. Well, puro problema tayo sa ganyan, no? Karamdaman, sa panahon. May isang maganda namang pangyayari, no? Ika nga nagdulot ng maganda para sa ating sport. Si OJ Obiena. Well, nanalo na naman siya ng gold sa isang pole vault event sa Poland. Galing! Naka-gold siya. I think pangalawa na niya sa taong ito. Wow! Galing. OJ Obiena. Ayan. Di ba kahit Tata Bert hindi siya nakapag-gold nung Olympics, pero naman talagang merong better for him. Tsaka sakto pag sabi mo Tata Bert, pag angat ko siya yung lumabas. Galing! Oo, ayun o. Pag ganun ko. Ay, galing. Naku, congrats po. And thank you for making the Filipino proud. Ayan. Ano pa po? So, parang yun lang ang napulot ko ng mga balita. Yan. Oo nga eh. Yung iba, puro aksidente, puro hulihan, may nahuling ganon. Ang dami aksidente. Ang dami. Opo. Lalo na Tata Bert, plane crash na naman. Ayaw na naman. Ano ba yan, Tata Bert? Para po ba yung, di ba, minsan pag may sunog sa isang lugar, sunog-sunog. Parang ganun po, Parang no? ganyan nga eh, no? Ito, sa Canada man itong nangyari, itong huling nangyari na ito. Pero kanina, no, at we don't know kung may report na kung ilang namatay. So far kasi ang nababalita, puro nasaktan. Okay. At least, We don't know yet kung may real casualty talaga na. Ano. Sana Mga naman. Pilipino ang sakay. Hindi. Canada eh. Siguro Canadian citizen or whatever natin yan. Sana wala naman pong Oo. injury. Okay na po tayo doon. Ayun. Okay naman po. Ayan po. Ano pa po ba? More of syempre, maingay po ngayon talaga sa news, election. Umpisa na tatabi ito mga interviews. Share ko lang na may napanood po akong kakandidato. Tinanong siya, anong batas yung gagawin mo? Sabi niya, anong batas-batas na yan? Mga nagawang batas, may nangyari ba? For me, hindi po ganun dapat ang sagot. Kahit alam natin na yun yung trabaho mo, yun yung tinatakbo mong posisyon, senador. So, dapat meron ka pa rin naisip na batas po na gagawin. Dapat talaga. Yes, hindi mo, talaga. hindi pwedeng mag-complain ka na walang nangyari. Kaya ka nga po tatakbo, di ba? You're going to make a change. So, gawa ka ng batas na. Yun lang, nakakalungkot kasi isa pa lang yung Tata Bert. Sa dami pong tatakbo. Kaya dapat. Ano yan? Senatorial candidate yan? Senatorial Yes. candidate. Kung titignan mo talaga yung line-up ng mga kandidato ngayon, kako nga, hindi sila maihahalin tulad doon sa mga datihang kandidato ng senador na talagang ika nga kung makipagpukan sa debate. Ngayon, wala kang makikita ng debate, puro binibigyan lang ng privilege award para magsalita sa ano. Yes. Tama po. Unlike noon, talaga makikita mo yung debate talaga ng magagaling na senador. Wala sila sa kalibre ng mga yun yan. Pero yan sa mga kabataan, try niyo po balikan kasi tama po si Tata Bert, may napapanood ako na yung mga 70s, 80s po talaga. Kahit 50s, 60s, magsaysay panahon pa po. So talagang panoorin niyo po, talagang alam mong parang di ka maniniwalang Pilipino sila sa galing nilang makipag-talastasan. So totoo yun, Tata Bert. So we hope, yun nga, kung gusto natin ang pagbabago, mag-uumpisa sa atin yan na aralin ang mga tatakbo. Sana wag tayong kadadala
Doon sa mga porke kilalang tao, Mhm. porke artista, porke may pangalan, ay sus, piliin din natin, tignan natin kung talagang may nalalaman. Totoo po yan. Huwag tayo padala sa sayaw, Oo. sa bigay. Oo. Ayan. Thank you po, Tata Bert. Batiin ko lang, Tata Bert, Sige, ang sige, ating oo. 9,000 viewers. Wow! Dami. Thank you. Si Miss Erlinda Umanya na Sino naman. ba yan? Gusto ko makilala talaga Ako. yan eh. Lalo Oo nga, Tata Bert eh. One of these days, mag-meet kami. Yes, pa-meet ko kayo, Tata Bert. Gawa kayo account sa dating app. Oo Swipe, nga. swipe. Hindi Tinder, kundi Tanders. Tinder yung application niyo. Ayan. Si Kuya Arthur. Hi. Kamusta na po kayo? Tita Helen Tolentino. Hi, Helen. Yes. Mamita is watching. Si Malinsky. Yeah. Malinsky. Jolinsky. Tita Malu Garcing Quinto. Mary Marvin Angeles. Hi Marvin. Luisa Galvez Pugata. Kuya Joseph. Eto, magaling. Kamusta Ate Janet Madeha? Kamusta yung kasalang bayan, Ate Janet? Nag-ano ba kayo ng vows ulit ni Kuya Ariel? Charot lang. Ate Irene, Ate Marina Espadilla, Nani Reba, si Reba, si Nani. Kuya Nani. Kamusta po? And Miss Maria Corazon Dalo. Ang dami nating viewers. Siguro, nagustuhan niyo yung kanta ni Tata Bert ng Valentine's. Friday, sakto Valentine's. So, nag-Valentine's episode. Ganda naman kinanta ni Tata Bert. Yan, talagang. Ano na yan ha? Tumitimbre, tumataas yung boses. Saka upo pa yan. So, yan. Sa mga hindi nakapanood, panoorin niyo po sa YouTube, Anthony Verdash, EGT, or balikan niyo po sa Senior Anthony Vivero Facebook page. Ayan po. So, patuloy po natin yung pagdasal na sana makabalik na agad si Senyor. Kung nasa ka man, Senyor, masyado ka ng ha? Grabe na yung bakasyon mo. Oo Kung nga. bakasyon man yan, baka importanteng lakad din natin kasi masabi. So, pag-pray natin yan. Ayan po. Yes. Amor Garcia. Hello Hi, po. amor. Ayan. So, ngayon po, dahil Tuesday, magbabasa po kami ng Biblia. Bible reading tayo. Yes. Kawikaan, Tata Bert. Kawikaan or Proverbs. Proverbs. Well, ang Proverbs actually, ang author niyan ay si King Solomon. Oh. Alam naman natin, si King Solomon, ang wisdom niyan, nabigay ng Diyos sa kanya, matindi. Kaya itong mga Proverbs na ito, asahan natin na minsan may malalim na mensahe na binibigay ko. Correct po. At dahil po mga palatuntunin or more of wisdom po, hihimay-himayin po namin ni Tata Bert. Tama. Kumbaga, isa-isayin kasi pag pinagsama po, hindi po siya ma-explain namin ng maayos. Dahil hindi po Anthony ang pangalan namin. Pag si Senyor yan, isang bagsakan, kaya niya tirahin lahat na. yun. Yes, pero dahil po kami ay si Angelica at si Roberto, kaya. Pero kaya. Lalo na si Tata Bert. Ako po, Kaya din yan. Tata Bert, thank you sa lecture mo nung nung Sabado. Tama. Napakaganda po. Ay, ganun na. Well, Narinig ko rin. Yes, Salamat, well salamat. explained. At may pag-uulit ng lecture niya bukas. Yes. Nga pala, no? Opo, Bukas. yes, abangan po niyo. Mm. Ganda po, marami po kayong matututunan. Yan. Ayan po. Salamat ya, salamat. Of course, Tata Bert. Ayan po. So, mag-umpisa na po tayong magbasa. Ayan po. Pagbasa mula sa libro ng mga kawikaan or Proverbs chapter 11. Kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya. Ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Well, literal na literal po ang ano niya, no? Yung timbangang may daya, it represent yung pandaraya na rin mismo sa lahat ng bagay. No? Siyempre naman, huwag tayong mandaya. Hindi gawang mabuti yan eh. Kung maka-Diyos tayong tao, iwasan natin as much as possible yung manggulang tayo ng ating kapwa. So iwasan natin mandaya sana, maging parehas po tayo, be fair sa lahat ng bagay. Yun lang po ang mensahe niya. Yes. And sa akin naman po, Tata Bert, pag nag-umpisa ka man dahil ng ibang tao, huwag mo kakalimutan, inuna mo yung sarili mong dayain rin. Tama. Yan. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Ngunit pagpapakumbabay, nagbubunga ng karunungan. Yes, dito
ito, alamin natin ano bang ibig sabihin ng kapalaluan. Yung parang mayabang, something like mayabang, no? Siyempre, ang isang taong mayabang, yun nga, malayo sa katotohanan ng ano niyan ng isang taong mayabang. Wala kang mapapala kung sasama ka sa taong mayabang. Pero mas maganda, samahan yung taong magpakumbaba. Dahil, siyempre, kabutihan ang maibibigay sa iyo ng taong mapagpakumbaba. Ganyan yan. Magandang asal, ika nga. Tsaka di ba sabi po ng Diyos, kung sino po yung inaangat yung sarili nila, ibababa ng Diyos, sino yung binababa yung sarili, iaangat ng Diyos. Yun. So, nasa Diyos po, yung pagiging proud, hindi po dapat manggagaling sa atin. Tama. Ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Ang tuntunin ng matuwid, ibig sabihin, upright na tao. Tama naman yun. Katapatan talaga. Ngunit ang sama-sama, walang intensyon ng isang masamang tao, kundi ang magdulot ng kasamaan sa kapwa. Ang mga bagay na nakuha sa masama ay hindi po maganda. So, yun po dapat natin gawain. Maging matuwid po tayo, maging tapat sa lahat ng bagay. Yes, thank you, Tata. Okay, Tata Bert, okay na. explain mo na po. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan. Ngunit ang katuwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Walang halaga ang yaman sa araw ng kamatayan. Totoo naman. Aanhin mo pa ang kayamanang kinuha mo sa pamamagitan ng kasamaan. Hindi mo rin madadala yan sa hukay. Wala rin kahihinatnan yan pag dumating yung araw ng iyong kapahamakan, kakamatayan. Ngunit ang katwiran ay naglalayo sa kapahamakan. Pag sinabi po nating katwiran, ibig sabihin, alam mo ang tama't mali. Pwede mong ikatwiran na tama ito. Kaya ito dapat nating gawain. Pwede mong ikatwiran na mali ito. Kaya hindi ito dapat sundin. Yung po, ang pagkaalam natin ang katwiran na yan, maglalayo yan sa atin sa kapahamakan. Very well said. Ganda po. Thank you. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay. Ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Siyempre naman, kung tapat ang pamumuhay mo, kung maayos ang pamumuhay mo, panatag ka. Napakaganda ng landas ng isang taong namumuhay ng tapat. Ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Alam naman natin na ang isang taong may kabuktutan ay hindi gumagawa ng kabutihan. At wala namang hahantungan ang hindi gumagawa ng kabutihan, kundi either kahirapan or kamatayan. So, Tata Bert, yung pagiging matapat, ang opposite niyan, pagiging sinungaling. So, kung sinungaling ka, talagang nabubuwal ka kasi ikaw mismo, nagsisinungaling ka pero wala kang katahimikan sa sarili mo. So, hindi ka talaga mabubuhay ng maayos. Ayun po. Ang katuwiran ng mga matuwid ang nagliligtas sa kanya. Ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Ito na naman po yung katwiran. Pag may katwiran, kasi alam mo ang tama at mali. Siyempre, iiwas ka doon sa mali. Para, dahil yun ang magliligtas sa iyo Pag puro tamang ginagawa mo, walang problema yan. Magiging malinis ang lahat ng iyong dadaanan. Ngunit, kung masama ang ginagawa mo, may idudulot sa iyo na hindi maganda yan. Either kulungan, sementeryo, or ospital ang kahahantungan mo. Hindi maganda ang kahahantungan mo sa kanyang bagay. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang isang masama kasi,
hindi nagiging magandang intention niya. Kung makakuha man siya ng mga bagay-bagay dahil sa kasamaan na iyon, mawawala rin yun. Kasama niyang mawawala yun pag nawala siya sa mundo. Ganun lang pong mangyayari yun. Pero, ang umasa sa kayamanan ay mawawala ng kabuluhan. Ganun po talaga. Pag umasa ka ng kayamanan, ibig sabihin naging materialistic ka. Mawawalan din ng kabuluhan yon. Ang mas maganda, pag-ipunan mo yung mga bagay-bagay na ika nga ay makapagbibigay sa iyo ng makapagbibigay sa iyo ng malinis at magandang buhay. Huwag yung kasamaan. Sa akin naman, Tata Bird, yun nga po, pag gumawa ka ng masama, tama ka po, hanggang mamatay ka, yun na yung dala mo. Tsaka iisipin mo, yun yung dadalhin mo if ever na may, sa kabilang buhay or next lifetime. Pero kung mabuti yung ginawa mo, hindi lang siya sa'yo sasama. Mag-iiwan ka sa maraming tao na kahit patay ka na, buhay ka pa rin sa kanilang pakiramdam. Ang matuwid ay inilalayo sa bagabag, ngunit ang masama ay doon bumabagsak. Ano po ba yung bagabag? Yan po ang alalahanin. Pag matuwid ka, righteous na tao ka, parang ika nga ay wala ka ng pag-alalang mangyayari. Dahil wala namang mga banta sa iyo. Wala namang mga gagawa ng masama sa iyo. Dahil isa kang righteous na tao o matuwid na tao. Pero sa isang taong ika nga masama, hindi nawawala ng alalahanin yan. Ni halos hindi makatulog yan sa kaiisip Dahil nga, maraming pagbabanta, maraming ika nga nagsasabi sa kanya na mag-ingat ka. Dahil bilang na ang araw mo. Mga ganyang pagbabanta nga. Tama, Tata Bird. Tsaka pag yung sama-sama, lagi kang may takot So, hindi ka, kumbaga, mas malapit ka sa pagbagsak dahil sa sobrang takot mo, marami ka rin taong nahihila. Let's say for example, kaya ka nag-hire ng bodyguard, natatakot ka kasi alam mong may nagawa kang masama. Kaya yun yung harang mo. Ayun. Ang labi ng walang Diyos sa iba ay mapanira. Ngunit ang dunong ng matuwid ay nagliligtas ng kapwa. Ang labi ng walang Diyos. Siyempre, ang isang taong walang Diyos, ang mga sinasabi niyan ay hindi maganda sa ibang tao. Nakakapanira. Ngunit, ang isang taong matuwid na alam ang tama at mali, magliligtas yan sa kanyang kapwa. Dahil siyempre, pag sinabihan niya ang kanyang kapwa, dahil matuwid siyang tao, magbibigay siya ng matuwid na advice na susundin ng tao. Makakaiwas yun at makakaligtas sa kapahamakan. Tsaka wala kang masamang mapupuntahan o mababagsakan kung may Diyos ka at naniniwala ka po. Yan. Kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. Kapag ang matuwid, ay kumbaga sa kapag ang matuwid ay nagkaroon ng ika nga biyaya, something like that, no? Yung nasa kanyang kapaligiran, nagkakaroon din ng biyaya yun. Nagkakaroon din ng, sabihin na natin balato. O basta, ika nga, galing sa kabutihan, yung bagay na yan nakamit niya, na biyaya, madudulutan din niya ng ganun. Ng biyaya niya, o ma-share. Yung biyaya niya, yun yung kanyang kapaligiran. Pero, mas natutuwa yung mga tao kung ika nga kung ang mapapahamak ay yung gumagawa ng masama. Dahil ang dinudulot ng gumagawa ng masama ay alalahanin doon sa mga nakapaligid sa kanya. Para bang iniisip na hindi nagiging maganda ang kanilang kalagayan dahil sa taong masamang ito. At kung ang taong masamang ito ay mawawala, magsasaya sila. Ganun ang mangyayari po niyan. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag. Ngunit sa kasinungalingan ng masama, ang lungsod ay nawawasak. Dahil sa salita ng matuwid, ang bayan ay tumatatag siyempre. Ang isang righteous na tao,
nagsasalita yan ng magagandang bagay sa kanyang kapwa. At ang magagandang bagay na ito ay nakatutulong. Ito ang pinaniniwalaan nila at nagpapatatag sa kanila. Ngunit, yung mga kasinungalingan na gawa ng masama, saan matatayo yun? Dahil kasinungalingan nga, madali yung gumuho. Ano man ang itinatayong bagay na galing sa masama, hindi po nagtatagal yan, gumuguho po yan. Yes. Thank you, Tata Bird. Ang kapos sa kaalaman ay humahamak sa kapwa. Ngunit laging tahimik ang taong may unawa. Yeah, siyempre. Yung taong may unawa, marunong umunawa, tahimik lang yan, nag-o-observe lang yan. Pero, ang isang tao na kulang sa kaalaman, walang alam, kundi ika nga ay sasabihin, mali yung ginagawa mo, pupunain ang ginagawa ng kanyang kapwa. Pupunain. Pero yun kapag tataka kasi, no, kung bakit kung sino pa ang kulang, ang may kaalaman, siya pa ang mayabang. Sa akin paniniwala kasi, na ang isang taong may kulang sa kaalaman, pilit niya itinatayo ang sarili niya sa pagsasabi ng mga bagay-bagay. Yung mga kayabangan na tawag, para may angat lang niya ang kanyang sarili. Pero yung ganong advice, hindi po tumatayo ng matagal yan. Tsaka di ba yung may kasabihan, kaya nga yung lata maingay kasi wala siyang Yan, laman. tama, maganda yung inano mo na yan. Opo, kasi kumain ng corned beef Tata Bird. Nagutom ako, naalala ko. Walang maitatago sa bibig ng madaldal. Ngunit ang tunay na kaibigan, iyong mapagkakatiwalaan. Kung ang isang tao madaldal, walang prenong pagsasalita, maraming masasagasaan yan. Pati mga sikreto na hindi dapat nabubunyag, lalabas at lalabas yan. Pero yung isang tunay na kaibigan na mapagkakatiwalaan, asahan mo na hindi basta-basta magbubulgar yan ng sikretong pinag-iingatan mo. Dahil ika nga, alam naman niya kung ano ang mangyayari. Yan ang mga taong ika nga mapagkakatiwalaan. Yes, thank you, Tata Bird. At lagi niyong tatandaan, kokonti ang mga taong Ay, oo pagkakatiwalaan naman, mo. oo. Dahil mas maraming Oo. maingay sa paligid. Ayan. Sa kakulangan ng tuntunin, ang bansa ay bumabagsak. Ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Ang isang bansa o isang sabihin na natin na samahan o grupo na walang tuntunin, nagkakaroon ng chaos yan, nagiging chaotic. Pero kung ang mga tao ay may kaisipan na mapaganda ang kanilang katayuan, yung kaisipan lang yan nagsasama-sama. Bubuo sila ng tuntunin na kanilang magagamit para gumanda ang kanilang katayuan. Sa akin, Tata Bird, bilang mas nakababata, pag mas maraming matanda na nagpapayo sa iyo or experience, for sure na, kasi nadaanan na po nila yun, kaya makinig kayo mga bata, nadaanan nila, alam nila yung mangyayari. Pero kapag ang mga pinupuntahan mo, ang binabarkada mo at pinapakinggan mo, mga sing-edad mo rin, na hindi pa na-experience yun, babagsak ka talaga kasi wala kayong sulit na kaalaman pa. Yun. Maganda yan, maganda na ipasok mo. Ang nananagot para sa iba, sa gusot ay nasasadlak. Ngunit ang ayaw gumarantiya ay malayo sa pag-abag. Well, garantiya. So, ibig sabihin, ang pinag-uusapan natin dito, utang. Sa totoo lang, hindi ko ina-advise o hindi maganda yung magagarantiya ka sa isang tao na mangungutang. No? Humahantong yan sa sa ika nga, ikaw ang sasalo sa bandang huli nung utang na yan. Kung sa akin talaga ayaw ko, dahil alam ko nangyari sa misis ko yan No, ang misis ko noon, gustong magarantiya doon sa isang kakilala niya dahil uutang ng 60,000. Sabi ko hindi. Ayoko pa ako. Nagalit pa sa akin ang misis ko noon. Then later, na-realize niya na tama ako. Dahil yung tao na yun na nagpapagarantiya sa kanya, iba ang nag-garantiya. At yung umuutang na yun, wala po. Siyempre, ang hahabulin yung nag-garantiya. Hindi po natin pinag-uusapan dito yung mabuting tao na uutang, ha?
Pero sa palagay ko naman kung ang isang tao mabuti, hindi siya aabot doon sa punto na mangungutang siya. Yes. Yun lang. Thank you, Tante Bern. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan. Ngunit ang walang dangal, tambakan ng kahihiyan. Ang babaeng mahinhin ay nag-aani ng karangalan. Ibig kong sabihin nito, kung ang isang babae ay ika nga alam niya ang tama at mali at may itsura siya, alam niya kung paano ang magiging pagkilos po niya. Unlike ng isang babae na maganda nga, pero ang kilos naman ay ika nga nang aakit. Wala pong kauwian niyan, kundi kapahamakan. Lagi sa kahirapan ng taong tamad, ngunit masagana ang buhay ng isang masipag. Yan, literal na literal. Siyempre, ang isang taong tamad, talaga hindi makakawala sa kahirapan niya. Kinakailangan magsipag kasi para makaahon ka sa hirap. Kung hindi ka magsisipag, wala talagang mangyayari sa buhay mo. Hindi, parang si Juan Tamad ba, naghihintay na pumata yung, na mahulog yung ano doon sa puno, sasaluin ang bibig niya. Huwag naman sanang gano'n, no? Magsipag po tayo, magpakita tayo ng gilas. Para ikanahangaan naman tayo ng iba. Ang isang taong tamad kasi hindi pinagkakatiwalaan eh. Ang taong mabait ay nag-iimpok ng kabutihan, ngunit winawasak ng marahas ang sarili niyang buhay. Pag ang isang tao ay mabuti, siyempre, puro kabutihan ginagawa niyan, marami ang bibilib sa kanya, marami ang magtitiwala sa kanya, kaya aani siya ng kabutihan, nag-iimpok ika nga. Pero kung isang tao ay marahas, hindi magiging maganda ang ika nga, magiging takbo ng kanyang buhay. Pati kung magpapayo siya, hindi rin magiging maganda para sa iba. So in short, good or bad ang itinanim mo, yun yung aanihin mo. Yun, tama. Kung anong itinanim mo, yes. Ano man ang anihin ng, yun na pala. Yun nga. Ano man ang anihin ng masama ay walang kabuluhan. Ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Ang isang masama kasi anuman ang kitain niya, anuman ang magkaroon siya, darating sa punto na magiging walang kabuluhan. Dahil galing nga sa kasamaan. Pero kung ang isang mabuting tao, nagawa ng mga bagay-bagay, siguradong kabutihan ang ginagawa niyan. At aani yan ng pagpapala mula sa Diyos. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay. Ngunit ang landas ng masama ay patungo sa kamatayan. Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay. Oo naman. Pag isa kang righteous o upright na tao, magiging maganda ang buhay mo. Magiging maayos. Magiging walang sagabal. Tunay na buhay ang makakamtan mo. Pero sa isang masama, lahat halos ng kanyang dadaanan, lahat halos ng kanyang magiging landasin, baluktot at malamang na humantong pa sa hindi maganda. Or ikaw bilang tao ka at masama ang mga ginagawa mo, siguro patungo sa kamatayan, yung pagkatao mo patay na. So hindi na siya makabuluhan sa daigdig, wala ka na magagawang contribution sa daigdig. Ayan. Ang kaisipang masama kay Yahweh ay kasuklam-suklam, ngunit ang lakad ng matuwid kay Yahweh ay kasiyahan. Talagang kasuklam-suklam naman pagka ang isipan ng isang tao ay hindi maganda. Hindi rin talaga magiging maganda sa Diyos yun. Pero ang isang tao na matuwid ang gawain ay tuwan-tuwa ang Diyos dyan. Ganun lang po kasimple Saka, pag yung maganda dito, Tator, in-emphasize yung kaisipan. So, pag inisip mo pa lang yung masama, wala ka pang ginagawa nun, inisip mo pa lang, grabing ano na pala yun, yung weight po nun. Ayan. Ang taong masamay di makakaligtas sa kaparusahan, ngunit hindi maaano ang nabubuhay sa katwiran. Ang taong magawa ng masama ay talagang hindi makaliligtas. May karma kasi yan eh.
Hindi makakaligtas, hindi makakaiwas ang isang tao sa karma. Kung masama ginawa mo, masama rin ang aanihin mo. Kung nabuhay ka sa kabutihan at gumagawa ka ng mabuti, ang aanihin mo ay kabutihan din. Yes. Ang magandang babae, ngunit mangmang naman, ay tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Tila gintong singsing sa nguso ng baboy. Nilalagyan po ba ng ano po ang baboy dati? Hindi, pero ang inaano natin dito yung baboy, no? Yung baboy kasi, ang parang nire-represent niyan, putik, usali. So gano'n, no? Ang isang magandang babae, ngunit mangmang. Maganda ka nga, pero mangmang ka, wala ka namang alam. So, ibig sabihin, papatol ka kahit kanino man. Masasadla ka lang sa pusali o sa putikan. Ganyan ang ano, dahil baboy nguso ng baboy. Oh. So, ang ano rito, yung baboy. Pag sinabi kasi yung baboy, putik yan. Kaputikan yan. Sadla. So, kumbaga kay takpan mo yung isang maputik na bagay na puro ginto, mamahalin, maganda siya, pero yung kabuuan niya pala is ganun kadumi, parang ganun po. Thank you, Tata Bird. Ano mang nais ng matuwid ay nagbubunga ng kabutihan, ngunit ang mahihintay lang ng masama ay kaparusahan. Siyempre, pag isa kang upright na tao, mabuting tao, lahat ng gawain mo, no, nagbubunga ng kabutihan yan. Nagbubunga ng maganda yan sa iyong kapwa. Ngunit ang isang masama, lahat halos ay may sa kanyang ginagawang kasamaan, may nakaamba na dyan na kapahamakan o kaparusahan kaagad. Tsaka yung ano mang nais, so yung nais mo, yung intention mo, pag ang intention mo una sa pool is matuwid, ano na po yan, automatic na po na very good na po yung pupuntahan. Pero kung kahit sabihin mo, ipinapakita mo, maganda, pero intention mo masama, wala pong kahinat nun. Kakahinatnan yun at may kaparusahan po yun. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom na mga kamay. Tikom na mga kamay. Ito ang lagi sinasabi ni Senyor. No? Kung may pera ka o may yaman ka, mag-share ka sa iyong kapwa. At makikita mo yung isinishare mo na yan, babalik sa iyo. Minsan may tubo pa. Hindi ko ibig sabihin na pinautang mo, no? Pag nag-share ka, babalik sa iyo yan. At minsan, ika nga may ganansya pa. May pasobra pa. Pero kung ikaw ay tikom ang kamay at hindi ka tumutulong sa iyong kapwa, walang kauuwian ko yan. Saka yun, Tata Bird, sabi sa inyo, pag ganito lang po, yung mismong example, pag nakasara to, hawak mo yung pera mo, pero hindi na makakalabas yung pera mo. Pero pag hawak mo yung pera mo na ganito, tapos madadagdagan pa, may matatanggap ka rin, di ba? Masasalo mo siya. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay. At ang marunong tumulong ay tiyak na tutulungan. Yan, katulad din yan nung kanina, no? Pag matulungin kang tao, sasagana ang buhay mo. Dahil makikita ka agad ng Diyos yan eh. Ang isang matulungin ay isang pagsunod sa kagustuhan ng Diyos po yan. At ang marunong tumulong, umasa ka, may mga tutulong din dyan. Sa oras na ang ika ka magkaroon man siya ng problema. Pero malayo magkaroon ng problema ang isang taong matulungin eh. Pero in the event na mangyari, marami pong tutulong dyan. Kasi pag ang tao nakita kang tumutulong, syempre matutuwa din yung tao nakakita sa'yo, tutulungan ka rin po niya. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil, ngunit pinupuri ang nagbibigay ng pagkain. Sinusumpa ng lahat ang nagkakait ng butil. Yung maramot. Nagmamaramot ka. Pag alam ng tao na maramot ka, maraming galit sa iyo. At ika nga maraming pagbabanta, at maraming masusukulang sa iyo. Ganon. Mas gugustuhin ba yun? Siyempre. Pero kung mapagbigay kang tao, no?
puro papuri ay matatanggap mo. At ika nga bibigyan ka rin sa panahong ikaw naman ang mga ilangan. Tsaka kung kayo po kung madamot kayo, lagi niyong iisipin na meron namang other chat. Kunwari, bibili ka ng french fries. Sorry po, pagkain bibili ka ng french fries. Pag dadamot mo, pero kinabukasan, pwede ka naman ulit bumili. Diba? At least nakapag-share ka nung una mong beses. Mga ganun po. Pwede pong french fries. Ayan. Kung mabuti ang hangarin, ikaw ay igagalang. Kapag humanap ng gulo, iyon ay masusumpungan. Ayan. Sa lahat ng bagay, pag mabuti ang hangarin mo, ika nga makakatanggap ka rin ng magandang pagtingin sa kapwa mo. Igagalang ka. Pero, kung ikaw ay humahanap ng gulo, pero kung ikaw ay hindi, kabutihan ang dapat na hinahangad mo, aani ka ng gulo. Yun ang masusumpungan mo, puro gulo. Pag hindi ka marunong tumrato sa iyong kapwa. Yes, you are what you attract. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Well, ang kayamanan na minamahal ng isang tao, pag yun laging iniisip niya na, ika ngayon na lang tinitignan niya at hindi niya sinishare yan, malalanta rin yan o mawawala rin yan, mauubos rin yan. Ngunit ang isang matuwid, na ika nga nagsishare ng kung anuman meron siya, parang isang katulad ng isang sariwang halaman, hindi malalanta. Bakit kamo? Sagana siya sa ika nga, kaya nananatili yung kanyang pagiging sariwan. Sample lang po yan si Senyor. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, mag-aani ng problema. Gugulo ang pamumuhay. Ang nagpupunla ng gulo sa sariling sambahayan, parang ibig sabihin nito, pag hindi maayos ang pamamalakad mo sa iyong sambahayan, hindi ka naging mabuting namamahala sa isang sambayanan, syempre hindi magiging maganda yan. Pero, at syempre, aanin ng problema lang lagi yan. Pag hindi maganda ang pagpapatakbo mo, hindi kabutihan ang pinapalaganap mo sa isang sambayanan, hindi rin magiging mabuti ang kahihinatnan niyan. Kaya pumili po tayo ng hindi naghahanap ng gulo. Yan, special na ngayon itong election ito. Pipili po tayo, no? Well, sana naman po matuto na tayo. Pumili tayo ng karapat-dapat para yung sambahayan po natin ay maging maayos. Yes, perfect. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Ang taong mangmang at walang nalalaman ay alipin ng matalino habang siya'y nabubuhay. Ganon po talaga ang mangyayari niyan. Dahil ang isang mangmang ay aasa na lang sa isang taong matalino. Minsan kasi, yung isang taong matalino nga, alam niya ang dapat gawain sa isang mangmang para lagi na lang sa kanyang, para lagi na lang nakasunod sa kanya. Yes. Gugulangan niya yan dahil alam niyang mangmang Hindi porke matalino maganda ginagawa. Minsan, sila pa ang nang aalipin. Sa totoo lang. Buhay ang dulot ng matuwid na pamumuhay. At kamatayan naman ang hatid ng karahasan. Well, nabanggit na rin natin kanina pag matuwid ang naging pamumuhay mo, magiging maayos ito. At kung hindi naman maayos ang pamumuhay mo, well, karahasan ng dulot niyan, hindi magandang kauuwian. Ang matuwid ay ginagantipalaan dito sa lupa, ngunit paparusahan naman ang mga makasalanan at masasama. Ang matuwid ay ginagantimpalaan dito sa lupa. Pag isang matuwid kang tao, natural lang nagagantimpalaan ka dahil ika nga puro kabutihan ang ginagawa mo. Ngunit kung paparusahan naman ang mga makasalanan At masasama. oo naman. Pag ang mga masasama walang ginawa namang kabutihan ng mga iyan, parurusahan yan. Ganun lang naman yan.
po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Wow, chapter 11 po pala yun. Oo, mahaba. Mahaba. Tutuloy po natin, Tata Bert. Oo, sige. Sige. Anong oras ba? 8:18. Pwede pa. Sige po. Yan. Chapter 12. Ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Ayan, katulad ng ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo. Siyempre, pag may unawa ka, naunawaan mo ang mga bagay-bagay, alam mo ang payo na dapat mong tanggapin. Yung puro sa kabutihan. At payo, kung dapat namang hindi magandang payo na dapat iwasan. Pero, may mga tao na ayaw masasabihan. Matitigas ang ulo niyan. Pag hindi sumusunod sa payong mabuti ang isang tao, maliligaw ng landas yan. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama, siya ay nagagalit. Ganun lang talaga yun. Dapat talaga, kahit na hindi ka si Yahweh, kahit na sino ka man, na isang matuwid na tao, hindi ka malulugod sa mga taong hindi matuwid ang gawa. Matutuwa ka naman doon sa mga taong alam mo na nagpupunla ng kabutihan. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Kung matuwid kang tao, wala kang dapat isiping. Lahat ng iisipin mo ay puro maganda para sa iyo. Hindi ka magkakaroon ng problema pag matuwid kang tao eh. Walang magbabanta sa iyo, walang gagawa sa iyo ng hindi maganda. Dahil kabutihan ang ibinibigay mo sa tao. Yes. So kung matuwid ka, alam mo yung katotohanan, wala nang laban ng iba sa dahil yun ay totoo. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Yes, ang mabuting babae ay karangalan ng asawa. Dahil ang babae tinatawag na ilaw ng tahanan. At pag mabuti ang asawa, ang babae, siyempre mabuti rin. Lalaki ang kanilang mga anak. Ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Kung masama nga po naman yung babae at hindi maganda, hindi rin magiging maganda ang trato niya sa kanyang mga anak. Hindi tuloy magiging maganda ang takbo ng buhay nila. Amen. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Well, pagka ang isang tao ay matuwid, ika nga, walang problema yan kahit na kanino makikiharap yan. At gustong-gustong kaharap yan ng mga tao dahil nga ika nga alam ang kanyang kabutihan. Ngunit kung ang isang tao ay alam na ang gawain ay hindi maganda, bihira ang lalapit yan. Dahil ang nasa isip nila ay baka gawaan kami ng hindi maganda nitong tao nito. Ganun, suspetsa kagad ang mauna. Or at ikaw, hinala. Ganun. or kung ikaw mismo yung masama, bihira ka lang, magpapakita. Lagi ka magtatago. Oo, yeah. Kasi alam mong hinahanap ka. Sabi nga lagi, pag mag-iisa lang, may ano yan, may tinatago. Pwede. Talaga po. Oh. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama. Ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama. Oo. Pag ang isang tao na masama ay nagsalita, sigurado na ang ipapayo niya sa kanyang kapwa ay yung magkakaroon siya ng magiging pabor sa kanya. Parang ganyan eh. So, kay si Huda, kung ano ipinayo niya, basta siya makikinabang. Ganon. Yan ang payo ng masama. Lagi siya ang makikinabang, hindi ang kanyang kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparang at di na magbabalik. Ngunit ang sambahayan ng matuwid, mananatiling nakatindig. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik. Pag ang isang tao ay masama, ang kanyang ginagawa ay masama. Ang kanyang naimpundar ay galing sa kasamaan. Mapaparam yan, mawawala yan. At hindi na makakabalik. Mahihirapan ng makatayo kasi. Ngunit ang sambahayan ng matuwid, mananatiling nakatindig. Yun.
Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutya lang. Ang taong matalino, masasabing matalino dahil alam niya ang tama at mali. At pag alam mo ang tama at mali, syempre ang gagawin mo puro tama. Magkakamit ka ng karangalan pagka ganyan. Ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutya lang. Syempre, alam ng tao kasi na masama ang ginagawa niyan. So maraming masasabi ang mga tao sa kanya na hindi maganda. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak, kaysa nagkukunwang mayaman ngunit sa gutom nakasadlang. Maganda talaga ng isang mahirap ay ipinapakita ang kanyang pagsusumikap. At mas maganda ang kanyang katayuan na gano'n, na nagsusumikap, kesa naman doon sa nagkukunwaring mayaman, na wala namang palang laman ng bulsa. Kumbaga, mapagkunwari. Something like that. Yes. Tsaka uso mo yung Tata Bert, yung, syempre, social media, magpo-post ka, kumakain ka sa labas, ganito, isipin ng tao, marami kang pagkain. Pero pag uwi mo, wala kang kakainin. Alam mo yun, yung, as in, walang kakainin kasi nakipagsabayan ka dun sa mga, alam mo na po. Yes, opo. Tapos yung inatangan, nakapagtagaytay, pero yung inatangan na hindi nakapagtagaytay. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabait. Ngunit ang masama, kahit kanino ay sadyang mabagsik. Kahit sa kanyang mga hayop, ang matuwid ay mabuti. Oo naman. Siyempre kung isa kang mabuting tao, hindi lang sa kapwa ka magiging mabuti. Pati sa hayop, actually, pati sa bagay, sa mga bagay Dahil pag mabuti kang tao, lahat ng creation ng Diyos ay magiging maganda para sa iyo. Aayusin mo. Pero, kung masama kang tao, kahit kanino, kahit sa mga hayop, kahit sa mga bagay, mapupunta yan sa hindi maganda. Dahil gagamitin mo lang sa hindi maganda. So ako tatawid, pag matuwid kang tao, lahat papahalagaan mo. Yun. Creation ng Diyos sa alagaan mo. Papahalagaan mo. Opo, ayan. That's the right word. Yes. Kaya lang yung mga daga, yan po ang di natin alam. Ang taong masipag ay sagana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang taong masipag, siyempre, sagana sa lahat yan. Basta masipag ang isang tao, kaya niyang makuha kahit na ano. Ngunit ang isang hangal, meaning ng isang hangal, naghihintay na lang ng kung anong ibibigay sa kanya, na kung anong babagsak sa kanya, hindi siya magkakaroon ng kayamanan sa ganong klase ng sitwasyon niya. Kailangan talaga magsubik, magsipag. Kasi kung ikay natutong humingi na ng humingi, at hindi ka natutong magsipag, wala ako talaga pupunta. Yes. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang nais ng masama ay puro kasamaan. Dahil dyan siya nakikinabang Pero hindi nga pangamatagalan yung ganong klase ng pakinabang. Mauuwi rin yan sa wala. Pero ang isang matuwid, nakatayo yan nang matagal o kahit na saan abuti niya, kahit na saan dulo ng landas makarating yan, nakatayo yan. Kaya po ba yung mga santo tatabert matagal na nakatayo? Joke ko lang. Para ano din tayo. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligalig. Ang masama kasi, naghahabi-habi ng salita yan Gagawa ng paraan na magsinungaling. Dahil doon siya kikita, doon siya makakakuha ng mga bagay-bagay ng gusto niya. Kaya yan, maghahabi-habi ng kwento na puro kasinungalingan. Pero ang isang taong matuwid, tama, at hindi nagsisinungaling. Tama ang sinasabi niyan at walang kasinungalingan. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita. Bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala.
sa aking palagay, it means karma. Mhm. Tama po. Ang kakampi ng isang tao ay base sa kanyang gawa o salita. Kung ano ang iyong itinanim, ay siya mo ring aanihin. Tatanggap ng karampatang gantimpala. Karampatang ibig sabihin yung equivalent noon eh. Sa karma kasi, no, pagkabutihan ang ginawa mo, aani ka ng kabutihan in equal measure. Ganun po yun. Kung hindi naman magandang iyong itinanim, aani ka rin ng hindi maganda in equal measure din. Ganun po. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama. Ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Yan, ganun talaga ang mangmang. Yung walang alam. Parang nagmamalaki pa sa kanyang sasabihin yan. Gusto niya siya ang paniwalaan. Pero sa totoo lang, pag yan ang pinaniwalaan mo ang mangmang, maliligaw ka lang. Yung isang taong may unawa, alam niya kung ano ang tama at mali. So, tatanggap ng payo yan ng siyempre, ng tama. Kung paano siya mapapabuti. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata. Ngunit ang mga matatalino, di pansin ang pagkutya. Ang taong matatalino, dahil alam nga nila ang tama at mali, alam nila kung kinukutya nila alam nila naman nila kung ano ang tama So hindi nila papansinin yung mga paninirang ibinabato sa kanya. Pero yung isang taong mangmang, halatang halata mo dahil hindi naman niya alam ang tama at mali Halatang halata mo, maiinis yan pag pinuna mo ang ginagawa. At yung ginagawa, at yung puna mo ay hindi hindi maganda para sa kanya. Opo. Or kung baga diba sinasabi, yung stooping down ka sa level nila. Kunwari, binubuli ka. Pag pumatol ka, lalo ka lang bumaba ka lang sa level nila. Yes, correct. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan. Ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Pag isa kang tapat na tao, tama at katotohanan ang sasabihin mo. Yan ang katarungan. May katarungan sa bagay na yan. Ngunit kung puro pagsisinungaling ang gagawin mo, lilikha ka lang ng hindi magandang sitwasyon. Lilikha ka lang ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin. Ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang matalas na pananalita, totoo naman. Dapat kasi, kung magsasalita tayo sa iba, kung magbibigay tayo ng payo sa maayos na pamamaraan. Minsan kasi may mga tao na sa pagsasalita parang nasasaktan ka na Kumbaga, ika nga nasa sitwasyon hindi maganda ka na, makakarinig ka pa ng salita o payo na hindi maganda, lalo kang hindi makakaahon sa iyong problema na yan. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman. Ang tapat, ibig sabihin, katotohanan. Ang katotohanan ay mananatili kailanman. Ang hindi katotohanan, hindi po nagtatagal yan. At sandali lang po ang buhay niyan. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang nag-iisip ng mabuti, magtatamo ng kagalakan. Yan. Parang simple lang naman ang mensahe, no? Pag nagbala ka ng masama, kapahamakan din ang magiging, ang aanihin mo dyan. Kapahamakan din ang makukuha mo dyan. Pero, kung nag-isip ka ng kabutihan, ma-appreciate ng mga tao yan. Aani ka rin ng kabutihan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid. Kasamaang palad meaning, ano ba kasamaang palad sa English? Parang di ba pag sinasabi nila sa kasamaang palad, parang unfortunate. Unfortunate. Oo, ay malayo. Well, hindi man matuwid nyo, pero malayo sa matuwid yung parang biglang pangyayari, something like that. Unfortunate na, hindi mo inaasahan pala. Yun. No?
Ang kasamaang palad ay yung bagay na hindi mo inaasahan. Malayo talaga sa matuwid yun dahil hindi mo nga inaasahan eh. Ngunit, ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Ganun talaga, pag nabubuhay ka sa kasamaan, hindi ka matatahimik. Ligalig ang buhay mo. Doon na sa isa kasamaang palad nga pala. No? Opo. Para kung baga Tata Bert, hindi mo pa matutuntun yung gusto mong puntahan. Kasi, pwedeng ano rin yan, pwede pa katamad siya, hindi siya nagsipag. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Oo naman, siyempre. Matutuwa siya sa mga taong totoo. At hindi matutuwa si Yahweh sa mga taong hindi totoo. Hindi agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Ganun talaga ang isang mangmang, no? Nagmamalaki lagi yan na alam niya ang lahat. Pero ang isang taong matalino, dahil alam niya ang tama at mali, mag-oobserba lang muna yan. Tinitignan-tignan muna niya ang mga sitwasyon bago siya magsasalita nang naaayon sa kabutihan. Yes. Kung baga pinag-iisipan ng mabuti, Oo. hindi na lang basta may ginagawa. Yan. Biglang magja-jump sa conclusion na ano. Correct. Balang araw ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Yes, na-take up na rin kanina yan, no? Ika nga, pag masikap ka, wala kang direksyon, pupuntahan kundi pataas. Ngunit kung tamad ka, wala kang direksyon na pupuntahan, kundi ang manatili ka sa abamong kalagayan. Kasi pag ikaw tamad, wala kang ginagawa, hindi ka gagalaw, Oo. hindi ka Hanggang doon ka lang. correct. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan. Ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Siyempre, pag maganda ang balita, kumbaga sa ano, mai-inspire ka ng gusto niya, matutuwa ka. Pero, kung ang balitang tatanggapin mo naman, isang kabalisahan, magbibigay sa iyo ng ligalig, nakakapanghina ng loob yun eh. Ibig sabihin, parang may alalahanin na darating eh. Yes. Tsaka, Nakakahina nung hindi ka makakatulog niyan. yes. Ano din to, Tata Bert, test ng pananampalataya. Kasi kunwari, may gusto kang mangyari, gusto mo, let's say, makuha ka sa trabaho, pero isip ka na isip, alala ka na, baka hindi ko makuha. Yung, lagi ka may doubt. Negative. Opo. Pero pag alam mong may, para makuha mo yung magandang balita, bubuksan mo yung isip tsaka puso mo. Kasi yun yung blessing, baka yun din yung magandang balitang dadating. Yan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Yes, ang isang taong matuwid. Ang isang kaibigang matuwid, magpapayo yan ng maganda. Na ika nga, at yung payo na yun, ang siyang susundin mo lang, magiging gabay mo, at hindi ka maliligaw. Pero, ngunit tandaan ng masama, pero kung masamang tao ang magpapayo sa iyo, asahan mo, maliligaw ka niyan. Saka ang kaibigang matuwid, magpapayo yan. Masaktan ka man o hindi, yung sa mga salita niya, importante kasi di ba may mga ganun tatabert na kaibigan. Sasabihin talaga yung totoo sa'yo, pero sa'yo, ayaw mo pakinggan, masakit. Oo, Pero yan. yun yung ikabubuti mo. Kumbaga, Tama. ganon. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Siyempre, paano, anong asenso ang makukuha ng isang taong tamad? Wala. Pero kung ang isang tao ay masikap, asahan mo, magiging maganda ang kinabukasan niya. Yes. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ang matuwid na landas, matuwid ang kaisipan mo, puro kabutihan ang ginagawa mo, patungo sa isang magandang landasin yan, patungo sa tunay na buhay. Ngunit, kung ika nga, ang gawain mo ay hindi maganda, ang landas na tinutungo mo ay tungo rin sa hindi maganda, posibleng patungo pa sa kamatayan. Yes po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat Salamat sa Diyos. Ayan po, Tata Bert. Dalawa lang na ano natin. Opo, okay lang yan.
Pero maganda Pero naman. opo, maganda po eh. Ang dami mong, ang ganda nung ano yung pagkambing-hambing Oo, niya. tama. No? Opo, sige po tatapos. Sige po. Ayan. Sige po tatapos. Ay, ikaw. Ano sa wala po yung Bluetooth. Sorry po. Sorry po. Yan. Okay po. Sa 5 chapters po na dapat talakayin ngayong gabi ay 2 lang po yung na banggit namin ni Anje, no? Pero naglalaman naman ito ng mga napakagandang mensahe na dapat niyong matutunan. Sana po may naibahagi kami sa inyo sa gabi ito at kung ano man po yung mga bagay-bagay na natutunan natin na maganda, gamitin po natin ito sa pagganap natin ng ating buhay. Okay po. Sa akin naman po, pinakita po dito, maraming pong example ang pinakita. Pero, ang pinakagusto lang po sabihin siguro sa mga binasa namin, Tata Bert, may choice ka po. Mamimili ka kung gagawa ka po ng mabuti o gagawa ka ng masama. At yun na po yun. Doon pa lang po makikita mo na kung saan papunta. Kasi yun nga po, kung gumawa ka ng mabuti ang mangyayari sa'yo. Gumawa ka ng masama rin po yung mangyayari sa'yo. At ayaw po natin yun. Gusto ng Diyos tayo lahat mapabuti. Ayun lang po. Bukas nga po pala, Wednesday may gamutan. At para doon sa mga gustong sumama sa amin, alas 8 po ng umaga, yung Novena Prayers na pinangungunahan po ni Tita Hermie Rodriguez. At prior sa healing, no? Around 11 or 11 or 12 o'clock, yung pag-uulit ng lecture noong nakaraang Sabado. Sabi nila maganda raw. Sana nga po, meron ako na i-contribute po sa inyo. Salamat. Talaga, Tata Bert. At mamaya pong 10 o'clock, dito rin pa sa Singer Andre Vivero Facebook page, may prayer vigil po. Online po yan. Live po yan sa Facebook. Bye-bye! Thank you po. God bless. Good night.